Thank you, National Director. Thank you. I just have a question. Where I have a voice highness, but I don't see the MC tell my name, and I need explain from National Director. Thank you. I just need explain from her. All right. One of the most controversial moments that happened last night during the Miss Eco International 2026 grand finale. Miss Eco Vietnam, she was of course crowned Miss Eco Asia, but when she was given the mic, she questioned the judges and the national directors to ask why did she not make it, why did she not advance to the top 10, because she did have the highest number of public votes, and it was said that the candidate with the highest number of public votes automatically advances to the top 10, and she did not advance to the top 10, and she wasn't very happy about it. And this is what she did try to ask. Her English is not that good, you guys, but anyways, let's have a listen. I just have a question. Where I have a voice highness, but I don't see the MC tell my name, and I need explain from National Director. Thank you. I just need explain from her. So ang inyo pong narinig mga kapolitika ay itong candidate ng Miss Eco International 2026 na mula sa Vietnam. So inyong napanood yung pag-question niya bakit hindi siya napasama sa top 10, gayong siya yung may pinakamaraming boto daw doon sa Miss Eco International. So ang sabi ng ating mga netizen doon sa comment section is inagaw niya daw yung microphone dito sa MC, which is si Kit Cortez, at tinanong niya yung organization kung bakit hindi siya napasama dito sa sa top 10, gayong siya yung may pinakamaraming boto. So talagang umano ito ng samot-saring reaksyon mga kapolitika dito sa social media, dahil talagang harapan niya tinanong yung organization bakit hindi siya natawag. And then later on is sumagot naman yung organization kung bakit wala siya sa top 10 dito sa Miss Eco International kahit siya yung may pinakamaraming boto. So ang sabi ng organization is hindi lang naman daw boto yung basis doon sa top 10, at na misinterpret daw ito ni Miss Vietnam. Pero prior on this mga kapolitika is nabalot na rin po ng issue at kontrobersya yung nanalo dito sa Miss Eco International na mula sa Mexico. So ang sabi ng mga netizen ay hindi daw deserve nung nanalo, at panigurado daw na may luto-luto or cooking show na nagganap dito sa nasabing beauty pageant competition. So yun din po ang ating paniniwala actually doon sa ating mga naunang video, kahit pa sabihin natin na medyo nadali itong si Gabby Carvalho dito sa kanyang evening gown, kasi yun ang suspicion ng mga netizen at ng mga supporters ni Gabby Carvalho doon sa social media. Nadali daw ito ng ng kanyang evening gown, pero ang sabi naman ng iba ay naluto-luto daw talaga base dito sa mga pumasok sa top 5 sa Miss Eco International. So ano ba yung ating magreaksyon or yung ating masasabi dito mga kapolitika sa iskandalo ni Miss Vietnam? So unang-una ay prangka itong si Vietnam, dahil question niya sa harap ng kamera yung kanyang exclusion dito sa top 10 ng Miss Eco International. So talagang malakas ang kanyang loob mga kapolitika, at hindi siya nagdalawang isip na tanungin kung bakit hindi siya napasali doon. Pero para sa akin naman ay kung ako yung tatanungin at yung aking maging reaksyon dito sa kanyang sinabi, sana ay hindi niya ito ginawa mga kapolitika, dahil nga in the first place is na misinterpret niya yung criteria or yung requirement doon sa top 10. So kahit pa siguro sabihin natin na may luto-luto, pero yung katotohanan kasi doon dapat is binasa niya, at nakita naman natin, napanood natin na medyo limited lang din ang kakayanan magsalita nitong mula sa Vietnam sa wikang Ingles. So
marahil mga kapolitika, 100% sigurado tayo na na-misinterpret or hindi masyadong naunawaan ni Miss Vietnam itong criteria doon sa top 10, kasi ang basis niya lang is yung botohan. Kung may pinakamarami kang boto ay automatically pasok ka sa top 10. Hindi niya binasa na meron pang ibang requirement mga kapolitika doon sa sa criteria para makapasok sa nasabing ranking dito sa Miss Eco International. So lumalabas tuloy na medyo napahiya itong si Vietnam kasi nga yung criteria ay hindi niya ganoon ka naintindihan or hindi niya inintindi yung criteria doon sa top 10 para makasali. Aside dito sa boto is may iba pa palang requirement mga kapolitika. So sana is inintindi niya muna at hindi siya nagpadalos-dalos doon na kung saan ay humarap siya agad dito sa mga tao at tinanong kung bakit hindi siya napasali doon sa top 10. Kasi kahit pa siguro sabihin natin na bias at luto-luto itong resulta ng Miss Eco International, dapat is alam rin natin mga kapolitika, lugar ang ating sarili at naunawaan natin yung sitwasyon. Okay, so yun po ang aking masasabi at maging reaksyon dito sa mga iskandalo, issue at kontrobersya na naganap ngayon sa Miss Eco International, ang kanilang resulta ng kompetisyon na kung saan ang sabi ng iba ay cooking show daw ang naganap dito sa Miss Eco. So ano po ang inyong masasabi mga kapolitika? Tama ba yung ginawa ni Miss Vietnam? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. The Miss Eco International organization coming out to address the situation that happened last night with Miss Eco International Vietnam, questioning on stage why she did not advance to the top 10 because she had the highest amount of vote for the People's Choice voting. At the beginning of the competition, it was communicated that the candidate with the highest amount of votes automatically advances to the top 10. Vietnam had the highest amount of votes. Official communication reads as follows. Campaign was initially communicated as a top 10 advancement opportunity intended to encourage fan engagement, visibility, and supporter participation throughout the competition journey. During the final stages of the competition, the advancement structure was ultimately integrated into the official judging and overall evaluation system to ensure balance and fairness within the final results. We understand that this change created confusion and disappointment among some supporters and national organizations, and we sincerely apologize for the misunderstanding caused. Let me know your thoughts in the comment section. Bakit tinatanong mo kung sinong kalapit mo? Di mo ba nakita na nagbuhat ako ng bag mag-isa? Kakaloka ka ha. Isipin ko pa yan. Kita mo yung mata ko, pagod na pagod, dilaw na dilaw, sobrang pagod, namumula na. Tapos kung sino-sino pang inaano mo dyan, issue ka na naman, maawa naman kayo. Let is shit.